Speaking of Colonel Jean Fajardo, nasa linya po natin, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Colonel, magandang umaga, si Joel Suweng po ito. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Sir Joel, Ma'am Bueng, at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Una sa lahat, Colonel, maraming nagtatalo sa SOCMED kahapon. Si Pastor Apollo Kibuloy po ba yung hinaharap ninyo sa press con? Kasi balot na balot. Oo. At may pinag-uusapan pang hugis ng katawan. Weng, di ba? Patihay nga. Pero bakit ba nagdesisyon ng PNP, nagbalutin sila ng gano'n at talagang, di ba kaya niyo po siya hinarap para proof na sila yung arestado talaga? Pero bakit kailangan balutin po sila ng gano'n na hindi sila talaga naitsurahan? Kumuntik na kaming kumanta ng Sharon Cuneta song na balutin mo sila. Ano ba nangyari, Colonel? Go ahead Sige po. Yes, Sir Joel, Ma'am Bueng. Unang-una ay sinisigurado ko po sa inyo si Pastor Kibuloy po yun, si Enteng Canada, Ingrid Canada, Jacqueline at Cynthia po yun. Okay. At dahil tayo po mismo ang nagdala po doon at bago sila hinarap ay kinausap pa po sila ni CPNP at ni SILG. I don't think SILG and CPNP will take the risk na ibang tao po yung iharap. Ngayon, doon po sa tanong bakit po sila nakabalot. At again, this is not the first time na ang isang individual po ay inaharap po. This in the interest of transparency and openness na ipakita na physically nandito yung mga tao. But we also have to understand na may mga karapatan din po ito katulad ng ibang ordinaryong nahuhuli po natin na tinatakpan din po yung mukha. So nakiusap po yung kanilang abogado na papayag po sila. Sabi nga natin na kailangang iharap para hindi isipin na mas mahirap po kung totally hindi natin sila dinala po doon lalong magkakaroon ng kaisipan na bakit hindi hinarap. So pinakiusap na hanggat maaari ay takpan nila. At karapatan po yun, ma'am. At nasa polisiya rin po ng human rights po yan na hanggat maaari ay yung wag naman masyadong yung kanilang dignidad ay proteksyonan pa rin dahil sila naman po ay inosente hanggat hindi po Pati yung napapatunayan. mga mugshot, talagang binlur po natin. Tapos pati Weng yung pagpiano. Yes, Yung lahat. fingerprint, binlur. Okay? Ito lang, nagbigay ito ng question sa akin, Colonel Jean. Sa kanilang apat, blurred. Karapatan din po, siguro protection natin sa kanila, may data privacy, may karapatan ng mga accused. Pero bakit yung kay Alice Guo hindi blurred? Linawin natin yun, Ma'am Wen. Yung Opo. official na nilabas po ng PNP po ay blurred din po yun. Oho. Pati po yung mga video, pati rin po yung habang sinerve po yung warrant of arrest sa kanya at binasahan po siya ng kakapatan doon po sa loob ng aeroplano, naka-blurred din po yun, Ma'am. Opo. Bakit ma'am yung mga naglabas sa social media na mga mugshot ni Alice Guo ay hindi blurred? Yun ang hindi ko po alam, Ma'am, kung paano po yun na nakalabas dahil iba kasi, Ma'am, yung ma'am, iba yung sitwasyon dito. Yung nangyari po doon, ang pagbaba ng kanyang eroplano, Opo. binuking po siya, ang dami pong taong nandoon. Remember, nandoon din po yung ibang ahensya ng gobyerno. Yes po. So I cannot speak po kung sino po yung nakapaglabas po noon po. But normally po, Ma'am, kahit naman po doon sa ibang operating unit po talaga bine-blur po talaga yung kanilang mga mukha pag pinapublish po natin yung kanilang mga mugshots po. Alright. Sa loob po ng PNP Custodial Center, magkalayo ba ang holding area nitong si Alice Guo at Nikki Buloy? Magkahiwalay po at malayo po, Ma'am. Malayo sa isa't isa. Hindi ko sila Okay. makapag-selfie. Malabo, Sir Joel. Nakakulong na. Malabo po siguro yun. Malayo din po si Kibuloy doon sa mga, again, concern kasi yung nangyari kay Senator Laila de Lima, hindi ba Joel? Malayo din mangyari sa kanya yon. Katulad ng assurance yung kay Guo. Yes po, Ma'am. Very unfortunate po yung nangyari during the time po ni Senator de Lima. There were a lot of lessons learned there po pagdating po doon sa security. Kaya nagkaroon ng adjustment and this time around, sisiguraduhin po natin na hindi na po mangyayari po. Kaya nga po, even yung kanilang stunning activities po ay within doon na lamang po sa may labas lamang po nila ng selda para maiwasan po yung ganong insidente po ulit. Okay, siguro, Weng, matanong na, malinaw na natin kay Colonel Jean, kahapon pa natin gusto linawin ito. Yes. Kasi nga, may mga magkakaibang bersyon na lumalabas. Paano ba nahuli, sumuko? Galing daw sa Cotabato. Tapos bumalik sa KOJC compound. Nagpulong pa raw yung mga pinuno ng KOJC doon bago sinubmit ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang sarili para sumuko. Ang sabi naman ng PNP, hindi, resulta ng ultimatum Yes. na binigay natin na we will do the assault
Within 24 hours. Kung hindi lalabas. Ano? So may mga ganong feelers na nangyari kaya lumabas daw si Quiboloy. Gabayan nga ho kami. Siyempre mas naniniwala kami sa version ninyo dahil mas Authority Tsaka Authority. mas kapani-paniwala Biro mo, nasa Cotabato ka, bumalik ka sa KOJC compound, nakipagpulong ka pa, 2,000 pulis yata nandun, Weng. Tapos hindi nakita kung saan ka pumasok at lumabas, di ba? Nalusutan na naman ng pulis natin, di ba? Ganun ang nagiging impression. So, paano ho ba? Ano bang, i-walkthrough nyo nga ho kami doon sa nangyari ho nung pag-surrender po nitong si Quiboloy. Yes sir, Joel, ma'am. Una-una napapailing na lang tayo doon sa version nila dahil ang totoo po niyan sir ay kung balikan po natin yung mga pangyayari nung Biyernes po na nagkaroon po ng Senate hearing mismo po doon sa Davao kung saan talagang yung ating mga pulis, no less than si General Torre was castigated during the hearing, lalo na nung pinakita po niya na kinakapkapan yung mga pulis natin bago makapasok. At isa lang po yun sa mga distraction at mga hindrances na hinarap po natin. Buti pumayag kayo doon kasi ngayon lang ako nakakita, Weng, nang nagseserve ka ng warrant of arrest. Ikaw pa kinakapkapan. Diba? Tama po Sir Joel, dahil lahat po ng accommodation, lahat ng pasensya on their terms, lahat bago tayo pumasok doon, a lot of delays, talagang grabe yung pinagdaanan natin para wala na lang pong gulo. Pinakapkap natin yung mga pulis kasi sinasabi nila baka taniman sila ng kung ano-ano, and there was never any intention to do that. Kasi ang hanap natin doon talaga yung mga hinahanap natin. Ginawa natin yun. So nung pinakita yun nung Webes, napagalitan si General Torre, bakit pumapayag? Dapat ang pumapasok dyan yung mga nakaagbado, paano kung may mga baril? And that was the cue we were waiting for. Nung sinabi po yun ni Senator Bato, no less than si General Torre nagsabi, sige po sir, sa susunod po na pumasok po kami ay talagang armado na kami, SWAT at talaga RMFB ang gagamitin. Kasi parang you were too careful para hindi magkaroon ng issue ng human rights violations, di ba Colonel? Tama po ma'am, ang talagang naghahanap at designated arresting officer, hindi po mga armado yan. So again, dissuade yung notions na talagang may balak na patayin, may balak, lahat nga ng accommodation terms sa kanila po yun. Kaya nung bandang alas 7 po ng Sabado po, the following day, September 7, ay nagpasabi na po si General Torre kay Attorney Torion na wala na po dahil mismo si Senator Bato na nagsabi na dapat ang mga pulis natin armado pag pumapasok. So expect papasok ang SAP at saka SWAT nung Sabado at aarestuhin lahat ang haharang po doon. So mga there was ano pong lugar, particular na lugar yan, Colonel? Doon sa KOJC compound, yung sinasabing medyo hindi basta pwedeng pasukin. Parang sagrado. Oo. Yung kanila pong Bible School po at saka yung JS. Yan, dalawa lang po yan talaga sir yung tinutukan natin. At nagkaroon po talaga, if I may share, without revealing too much, nagkaroon talaga tayo ng breakthrough nung Friday. May isa po talagang individual na nagsabi na nandun sa particular po na building na yon. Ayoko na lang po sabihin kung saan, si Pastor Quiboloy, at talagang palipat-lipat pa. At lumilipat lang dahil nga yun yung pose. Pag dinidelay kami, ang perception namin at paniniwala namin, natutumbok na inaalis lang doon at very limited lang kami pinapakita. So, breakthrough po yun ng Friday. May kinausap po at nagbigay ng information. Nandoon mismo si Pastor Quiboloy. Kaya nung umaga po ng Saturday, nagbigay na po ng ultimatum si General Torre within 24 hours. Pag hindi sumuko, papasukin po yun. So, ang nangyari lang po. Ang nangyari lang po doon, ma'am, na delay lang po yun. Ayun, doon din po sa lugar na yon, nakikita ng technology na ginagamit ninyo, yung sinasabi niyong heartbeat. Exactly the same lugar ba? Yes po ma'am. Talagang may mga indication ng heartbeat doon sa isang particular without, sabi ko nga ma'am, without giving too much details po. At doon lang po sa building po na yun, yung mga heartbeat at sinasabi nating sign of human life po doon sa ilalim po. Wala ba ibang tao doon? Sila lang apat? Actually ma'am, hindi lang siguro pa pwede na natin i-share, hindi lang po 4 na pintig ng puso yung na-detect po natin yun. More than pa po doon at nakikita po yan. At what is really very hard for us ma'am, nandun sila kasama namin sila na nag-iikot. So alam namin, kapag may pumitik doon, even yung aso ma'am, kung may share lang, yung aso, kinukutkot ng aso, tinatahulan doon. At yung aso po na yun ma'am,
ginamit na dati natin yon kapag meron tayong hinahanap na baka may buhay pa sa mga kapul sa ilalim. Yung aso tumatahol po doon, kinukutkot po yon, kaya lang hindi tayo pinapayagan po talagang mag-inspect. Sino ang pumigil sa inyo na mag-inspekto sa lugar? Yung mga mismong kasama namin, ma'am, hindi kami nakaka-inspect po doon ng mga pulis pa. Katutak po ng mga KOGC members, SMNI, naka-video, bawat galaw. So makikita mo talaga, there was an instances, ma'am, pinakita sa akin na gumagalaw yung mga parang tumipitik po, parang may movement, tumatakbo. Kasi nga, parang may nagsasabi, alis kayo dyan, nadidetect kayo dyan. So yun yung mga talagang nakikita namin doon. Kaya hindi talaga kami umalis doon sa mga buildings po Colonel, na yun. bakit pinayagan ninyo yun? Meron kayong daladalang armado Alias kayo ng warrant arrest eh. warrant. Oo. Hindi ba, ano yan, Sapat parang na yun? pagpigil yun sa pagulong ng hustisya. Obstruction ng of justice. Obstruction of justice. Again, pumayag tayo doon na Sir Joel Mangwen para hindi na magkagulo, hindi na ika nga mag-escalate yung tension kahit puro mura, kahit puro yun na kinakapkapan tayo na kailangan. Well, in fairness to them, kailangan naman talaga may presence nila doon. At isa naman lang a few, but talagang mas marami pa sila doon sa mga naghahanap. Kaya talagang limited o pagka binuksan yung pinto, tama na, tapos na, nakita nyo na, instead na makakapag-tignan man lang natin kung hollow ba yung dingding, angat lang natin yung mga portrait, baka may mga secret sa passages doon. Hindi po natin nagawa yung kasi talagang may resistance po sa kanila. Ma'am, yung issue, detalye po na surrender, hindi ninyo talaga ito nalaman kahit po ni General Torre na palagi pong nandun sa ground ng operation. Was it a surprise or nagkaroon po ng information sa inyo na susurrender si Kibuloy pero sa ISAF, hindi sa inyo? And bakit po sa ISAF at hindi kay General Torre na nagbigay po ng ultimatum? Alam mo, ma'am, even prior dito sa surrender na ito, there were a few instances na nagpadala sila ng surrender feelers. Siguro ng mga time na talagang nalolocate na natin sila and all. Kaya nga nung nagbigay ng ultimatum, ma'am, ng Sabado ng umaga, medyo lang yun, ma'am, medyo na delay lang kasi naalala niyo, ma'am, merong bar exam ng Sunday. So nung mga alas 10 ng Sabado, so nakipag-usap si General Torre again to inform si Atty. Torion na i-extend yung deadline ng pagsuko ng Sunday ng hapon para lang magkaroon ng ample time dahil nga may bar exam. So yun yung talagang nangyayari at ang request nila nung nagtuloy-tuloy po yun ay naka-ready na po as early as 7 a.m. po, nakapwesto na po ng Sunday, nakapwesto na yung mga pulis natin, ready to implement na po talaga. At in fact, mga 10 a.m. ay nandun na yung mga pulis natin, nakabarikada na sila doon, nakaposition na sila to. Kaya lang mga bandang 12:30 po, 30 minutes prior to the deadline, may tumawag po kay Sir Torre informing him na mag-extend lang dahil meron na pong ongoing negotiations po. Bakit yung hindi pala, alam ni negotiation with may the ISAF na. negotiation, oo. Pero bakit hindi alam ni General Torre yung mga detalye ng surrender? Why was he kept In the dark. In the dark dito sa isyong ito? At binigyan ba ng option si Kibuloy na Kay Torre ka o sa kanino ISAF siya ka? susuko? Meron bang ganun, Colonel? Well, I mean, si General Torre, alam naman po yung development. Kaya lang, for the negotiation to push through ang na-request nila, General Torre should be out during the negotiation. For obvious reason. Okay. Talagang antagonize talaga sila to the fullest ni General Torre. So, ang isang request nila, if this negotiation should push through, dapat hindi si General Torre yung haharap. Specific ang request na ISAF? Ang nangyari doon, pumasok po ang ISA, particularly sa table po dahil may kakilala sila doon. Siguro parang nag-call a friend, tulungan nyo kami para maayos to. So ganun lang ang ginawa. Ang ISAF tumawag po doon sa high-ranking senior officer po natin sa PNP para i-arrange po yung negotiation. So nagkaroon po ng mga meeting, mga around 1:30 po. So may humarap po doon na ranking officer po ng PNP at representative po ng ISAF. So nagkaroon po ng negotiation. Kaya na-extend po yung ultimatum ng 3 p.m. po. Okay, so all along, wala po ang ISAF sa picture. Noong mga oras lang na yon because may nag-call a friend. Yes po, ma'am. Yes po. Okay, kaya lang ang nakakalungkot lang Siguro dito. ayaw lang talaga nila ibigay kay General Torre yung glory na napasuko si parang ganon, Kibuloy, tama po? I-diminish yung effort ng ng PNP, PNP. no, tsaka ng DILG. Kaya lang, ang pinagtataka ko lang dito, nakabuo sila ng kwentong kutsero.
Oo, grabe yung nakalabas. galing sa North Cotabato, bumalik sa KOJC, pinulong yung mga opisyalis doon bago sumuko. Hindi ba alam ng PNP natin, hoy, teka, hindi imposibleng mangyari yan. Ay, napapalibutan namin kayo, hindi kayo basta-basta makakapasok po dito. Parang walang ganong contention Kernel Natatawa na lang tayo, Sir Joel, when sinasabi po nila na pumasok. At sabi nga natin, napaka-imposible naman, napakahigpit ng pagbabantay natin doon sa bawat sulok doon, nandun tayo, how come na nakapasok siya. At yung unang-unang lumabas po na picture na nandun si Buloy, si attorney, at saka isang official po natin, nasa loob po yun nakuha ng KOJC po nung after po ng negotiation. Ang negotiation po ay nangyari po sa labas. At para lang po, alam niyo po, nandoon po si Atty. Torion, yung mga board of advisors po ng KOJC, yung aming ranking officer at representative po ng ISAP. At all along, kaya nga po hindi kami umaalis doon. All along, we are confident na nandun siya sa loob. Imposible namang sabi nga, nasa labas ka na, papasok ka pa. Parang napaka-imposible. Dapat tumakas ka na lang pala. O kaya, sumuko ka sa labas. Ba't kailangan sa loob pa tayo mag-usap at sumuko ka pa doon? So, these are just nuances na sinasabi po nila. Andun po sila sa loob. Okay, ma'am, may hirit na house arrest. Ano posisyon ng PNP doon? Well, tignan po natin kung anong magiging decision po ng korte po dyan. But on the part of the PNP and the DOJ na magkakaroon po ng pagpupulong, I understand today po dahil ang DOJ po ang may hawak ng kaso. Very lame naman po yung excuse po nila with due respect po doon sa side po nila na seguridad ni Pastor Kibuloy yung inaalala nila kaya gusto nilang ilipat sa AFP and kayang proteksyonan ng PNP sina Pastor Kibuloy at iba pang mga high-profile individual na nalalagay po sa custodial facility po natin. Alright. Colonel, mag-ingat ka. Salamat sa Ma'am, oras. thank you as always. Congratulations. Thank you. Maraming salamat, sir. Ma'am. Good morning po. Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police.